Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Reden, isang college student sa kilalang universidad sa Maynila. May gusto akong i-share na minsang nagbigay ng sindak sa akin. Taong 2016, nang gumawa kami ng project tungkol sa kilalang Malinta Tunnel na matatagpuan sa Corregidor Island. Yun ang binigay na lugar ng teacher namin para gumawa ng documentary doon sa nasabing lugar. Bali 6 na miyembro ang nasa grupo namin. Kailangan talaga naming puntahan yun at i-experience ang nasabing lugar, kaya sinadya pa talaga namin. Nagbayad pa kami ng tour guide para tumulong sa amin na libutin ang isla, partikular na ang tunnel. Ako ang nakatoka na mag-video para sa gagawin naming documentary. Nalaman namin na dati palang kuta ng mga sundalong Hapon ang nasabing lugar at stock area ng mga Hapon ang Malinta Tunnel kung saan nila inilagay ang mga bomba at ilang mga gamit na pandigma. Sinabi rin sa amin ng tour guide na sumabog dati ang tunnel at libo-libo ang nasawi ng mga sundalong Hapon. Kinilabutan ako habang ini-interview ng kasama ko ang tour guide tungkol sa lugar. Pumasok na kami sa Malinta Tunnel. Madilim ang paligid. Kitang-kita ang kalumaan ng lugar at ang ilang mga bakas ng nangyaring digmaan. Tanging flashlight ang nagsilbing ilaw namin papasok ng tunnel. Habang palayo ng palayo ang nilalakad namin ay parang nakakaramdam ako ng bigat. Parang ang bigat ng ihahakbang ng mga paa ko. Nanindig ang balahibo ko dahil pakiramdam ko may matang nakatingin sa amin. Pinilit kong ayusin ang pagvivideo dahil napansin ko na nanginginig na ang mga kamay ko. Hanggang nga sa matapos ang mahabang paglalakad namin at ang araw na yon. Lahat kami ay napagod sa aming ginawa. Nang matapos ang aming sadya ay sinulit na namin ang aming trip. Pumunta kami sa mga lugar at nagpicture sa mga magagandang views doon sa Corregidor Island. Pagkatapos nun ay bumalik na kami ng Maynila dahil day tour lang kami sa Corregidor. Pagdating namin sa Maynila ay sinimulan ko nang i-edit ang kuha ng video namin. Inilapat ko na rin ang voice-overs ng kasama ko. Nagustuhan naman ng mga kagrupo ko ang final outcome ng video. Pero napansin nila yung panginginig ko habang nagvi-video. Nagdahilan na lang ako sa kanila na maraming lamok sa loob ng tunnel kaya hindi ako nakapag-video ng maayos. Pero nagulat na lang ako sa ipinakita sa akin ng kaklase ko. Video yon ng behind the scene ng ginawa naming project. Sa akin nakatapat yung cellphone niya habang abala ako sa pagkuha ng video sa loob ng Malinta Tunnel. Ilang sandali lang ay parang may kamay na lumitaw sa ilalim. Para bang kamay ng isang sundalo dahil sa uniforme nito. Nakahawak siya sa aking 2 paa habang pilit kong hinahakbang yun. Gumapang ang kilabot sa aking buong katawan dahil sa nakita ko. Kaya pala ang bigat ng pakiramdam at paglakad ko nun dahil may kung sinong pumipigil. Ang sumunod na eksena ang mas lalong nagpagimbal sa akin. Kaya pala nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang kamera dahil may humahawak doon at pilit na pinipigilan ako sa pag-video. Hindi ko alam kung sino yon. Ang alam ko, may kopya pa ang kaklase ko ng behind the scene video na yon. Sabihan ko siya boss na isend sa akin yung video para ma-isend ko rin sa inyo. Magandang araw. Tawagin niyo na lang akong Dindo. Hindi ko tunay na pangalan. 30 anyos at isang Grab driver dito sa Baguio. Ang kwentong i-share ko sa inyo ay nangyari 5 taon na ang nakalipas. Medyo sensitibo po ang aking kwento, kaya mas mainam na hindi ko na lang sabihin ang ibang mga detalye tungkol sa lugar. 1 taon na rin ako natatrabaho bilang Grab driver noong mga panahon na yon. Iba-ibang tao na rin ang aking mga naging pasahero. Mas malaki naman ang kinikita ko sa pagiging Grab driver kumpara sa dati kong trabaho.
Madalas ay nabibigyan pa nga rin ako ng tip ng mga sumasakay sa akin, lalo na yung mga may AFAM na kasama. Isang beses, parang foreigner, gusto nitong mag-book ng sasakyan. Sinabi niya sa akin ang address kung saan ko siya susunduin. Naging alerto naman ako at tinungo ko ang lugar kung saan siya nagpapasundo. Doon mismo sa Luwakan Road. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng Luwakan Road, ay may dalawang tao akong nakita na nag-aabang ng masasakyan. Isang foreigner at may kasama itong babae. Siya na siguro yung tumawag sa akin. Hindi ko naman alam na may kasama pala ito. Parang nagtatrabaho sa bar yung babae. Siguro customer nito yung foreigner. Tumigil ako sa tapat nila at nalaman ko na sila nga yung nag-book sa akin. Sinabi nila na ibaba na lang sila doon sa pinin na address sa isang malapit na hotel sa Baguio. Pumasok na sila sa backseat ng sasakyan. Napatingin ako sa rearview mirror at nakita kong naghaharutan sila. Hindi man lang sila nahiya na may kasama silang ibang tao. Hinayaan ko na lang din sila sa kanilang ginagawa. Naisip ko, baka bigyan naman nila ako ng malaking tip bukod pa dun sa magkano ang babayaran nila sa Grab. Pagkarating namin doon sa hotel ay mabilis na bumaba yung lalaking foreigner. Nakita kong wala na sa loob ng sasakyan yung babae. Siguro ay sumunod na rin itong bumaba at agad nang pumasok sa loob ng hotel para kumuha ng kwarto. Pero parang ang bilis naman yata dahil hindi ko napansin. Lumapit yung foreigner sa bintana ng sasakyan at saka iniabot ang bayad na cash. Sinabi ko sa kanya na sobra-sobra ang ibinigay niya. Keep the change daw. Tinanggap ko na lang yun at umalis na. Yun talaga ang gusto kong pasahero. Yung galante at mas sobra pang binibigay kesa sa nakapaskil na presyo sa Grab. Kinabukasan, habang nagkakape, ay naagaw ng pansin ko ang balita sa TV. Isa raw bangkay ang nakita sa kahabaan ng Luwakan Road. Bangkay daw yon ng isang babae na tinapon ng isang hindi pa kilalang sospek. Tadtad raw ng saksak ang katawan ng babae at isang witness ang nakakita na nag-book daw sa isang hotel na isang foreigner. Halos mabitawan ko ang tasang hawak. Ang tinutukoy ng balitang iyon ay yung mga pasahero ko nung nakaraang gabi. Ibig sabihin ay tanging yung foreigner lang ang pasahero ko at patay na yung babae at tinapon nito ang katawan sa gilid ng daan ng Luwakan Road. Mabilis din namang nalutas ang kaso dahil sa ilang ebidensya na nakita sa CCTV kung saan nag-book ng hotel yung foreigner. Sa totoo lang ay handa naman ako kung sakaling imbestigahan din naman ako ng mga pulis dahil sa akin nga sumakay yung foreigner. Pero napatunayan ng ilang mga saksi na inosente ako at malinis ang konsensya ko. Mga ilang linggo lang makalipas matapos ang krimen na yon ay halos lagi ko nang nakikita ang babae na sumasakay sa backseat ng sasakyan ko kapag dumadaan ako sa may Luwakan Road tuwing gabi. Kahit na nalutas na ang kaso niya ay hindi pa rin matahimik ang kanyang kaluluwa. Kaya siguro ay pag-gala-gala pa rin siya sa kahabaan ng Luwakan Road. Dahil doon ay pansamantala akong tumigil sa pagmamaneho ng Grab. Nakalaunan ay bumalik din naman ako dahil kailangan kumayod. Hanggang ngayon ay bali-balita pa rin ang pagpapakita ng babae sa lugar na yon. Isa ito sa mga karanasan na hindi ko malilimutan. Ito muna boss ang kwento ko sa ngayon. Salamat sa pagbabasa. Kumusta Sir Bob? Ako pala si Dandy, masugid yung tagapainig sa channel. Ang karanasan na ibabahagi ko ay tungkol sa nakakatindig balahibong nangyari sa akin. Isa pala akong taxi driver. Meron akong inihatid na pasahero nun. Babae siya. Habang nasa biyahe ay panay ang tingin ng pasahero kong babae sa akin. Nakikita ko kasi yon sa rearview mirror. Nung una, hinayaan ko lang. Kaso nung tumagal,
ay tila naalarma na ako. Baka kasi may masamang binabalak. Ayoko namang makampante dahil baka bigla niya akong tutukan ng baril at magdeklara ng hold up. Nasa likuran ko pa naman siya. Mahirap na. Tinanong ko siya kung may problema ba, ngunit hindi ito umiimik. Hinayaan ko na lang. Hindi naman siguro siya masamang loob. Baka problemado lang. Isa pa, wala rin naman akong karapatan na pakialaman siya. Pasahero ko siya, kaya hayaan ko lang siya na manahimik. Pumara na siya at doon siya bumaba, ilang metro lang ang layo mula sa Balete Drive. Bago siya bumaba ay inabot niya ang bayad. Wala pa rin itong imik hanggang sa maababa na ito. Ang weird lang, sinusundan pa rin niya ako ng tingin habang papalayo na ako. Hinayaan ko na lang yon. Ilalagay ko sana sa belt bag ko yung binayad niya. Nang may napansin akong nakasulat doon, tahimik ko yung binasa. Isang babala ang nakasulat doon. Huwag daw akong tumuloy na dumaan sa Balete Drive. Dahil lang sumakay daw ito sa taxi, ay napansin daw niya na wala akong ulo. Kung pwede raw, ay huwag akong dumaan sa Balete Drive o di kaya ay bumalik na lang daw ako para makontra ang pangitain na yon. Hindi raw nito nasabi ng personal sa akin dahil nasa tabi daw nito ang babaeng nagpapakita sa Balete Drive. Ipinagtapat din nito doon sa mahabang sulat niya na meron siyang third eye. Nagimbal ako sa nabasa ko at mabilis na nag-U-turn bago pa man ako makarating sa Balete Drive. Sinunod ko ang sinabi niya dahil wala namang mawawala. Mabuti na lang talaga at binalaan ako ng pasahero ko. Yung inaakala kong baka may masamang balak pala sa akin ay siya pa palang nagbigay babala sa kung anong posibleng masamang mangyari sa akin. May nadinig na rin kasi akong mga kwento na maraming naaaksidente sa Balete Drive dahil daw sa nagpapakitang white lady doon. Buhat nga nang mangyari yon ay hindi na ako dumadaan sa Balete Drive. Sana sir ay mabasa niyo ang aking kwento. Mapagpalang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Ako si Reno. Gusto ko pong ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan sa pinaniniwalaang haunted road dito sa aming lugar sa south na bahagi ng Negros. Huling gabi ng burol lang pinsan ko noon nang magdesisyon kami na pumunta sa kanila. Kasama ko ang dalawa kong kapatid na lalaki. Magkaangkas kaming tatlo sa iisang motor. Pinagitnaan nila ako. Dumaan muna kami sa isang gasoline station para magpagas dahil sabi ng kuya ko ay baka hindi raw aabot sa pupuntahan namin yung gas ng kanyang motor. Nang maarating kami sa gasoline station ay nagtaka kami nang makitang sarado yun. Madalas kasi ay medyo late na nagsasara at maaga-aga pa noong mga oras na yon. Hindi na lang kami nagpagas at sinabi ng kuya na tipirin na lang daw namin ang gasolina ng kanyang motor hanggang sa maarating kami sa aming pupuntahan. Ang ginawa ni kuya ay binagalan niya ang magpapatakbo ng kanyang motor para maatipid. Nang dumaan kami sa isang tulay ay may napansin si kuya na isang aso sa daan. Binusinahan niya at agad naman itong tumalima at umalis sa gitna ng daan. Ilang sandali lang ay binaybay na namin ang sinasabing haunted road sa aming lugar. Hindi na nga mabilang ang mga namatay dito at mga naaaksidente na mga sasakyan at motor. Ang sabi daw nila, bumusina ka raw kapag dadaan ka sa kalsadang yon. Ginawa naman ng kuya ko yon. Maya-maya lang ay may napansin na naman kami na aso sa hindi kalayuan. Maitim ito at parang may kung anong kinakain sa daan. Binusinahan yun ng kuya ko pero parang bingi ito na walang narinig dahil hindi man lang ito nasindak. Muli ay bumusina si kuya. Sa pagkakataon na yon, medyo malapit na kami sa aso. Iniwasan na lang ng kuya ko yung aso. Ngunit nagulat na lang kami sa sumunod na nangyari. Nilingon kami ng aso
at sinadya nitong magpasagasa sa amin. Naramdaman ko na pumailalim ang aso sa motor ng kuya ko. Ang ipinagtaka namin ay wala man lang kaming narinig na igik mula dun sa aso. Para bang hindi naman ito nasaktan na nabundol namin ito. Nilingon ko yung aso pero bigla ito naglaho na parang bula. Nahulog sa motor yung kuya ko na nasa likod ko at gumulong siya sa kabilang lane ng daan. Ang nangyari ay kaming dalawa na lang ng isa ko pang kuya ang nakasakay sa motor. Pilit na kinukontrol ng kuya ko ang manibela ng motor dahil medyo mataas ang drainage sa gilid ng daan. Delikado kapag nahulog kami roon. Ang ginawa ni kuya ay sinadya niyang itumba ang motor para hindi lang kami dumiretso sa drainage. Parang mawawalan pa ng ulirat ang kuya ko dahil tumama ang tagiliran niya sa manibela ng motor. Mabuti na lang talaga at mabagal lang ang pagpapatakbo ng motor ni kuya. Naging alerto naman ang mga tao sa lugar na yon at tinulungan nila kami. Mabuti nga at maliit lang ang sugat at konting gasgas lang ang natamo namin. Tinawagan namin ang mga pinsan ko para tulungan kami at mabilis naman silang dumating. Bagat ang tawag sa nangyari sa amin ng mga kapatid ko. Hiligay non term yon na ang ibig sabihin ay may gustong magparamdam sa amin. Minsan, nagkakatawang hayop ang mga nasabing nilalang na iyon para takutin ang mga taong dumadaan doon sa sinasabing haunted road na sanhi ng mga aksidente. Sign na rin siguro na maagang nagsasara ang gasoline station dahil naging mabagal lang ang takbo ng motor ng kuya ko dahil nagtipid kami sa gasolina. Kung sakasakali palang nagpagas kami, ay mabilis ang pagpapatakbo ng motor at malaki ang tsansa na mas grabing aksidente pa ang kaharapin namin kung ganon. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Try ko mag-send ng story sa susunod, Boss Bob. More power sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Pat. Magbabahagi lang po ako ng aking nakakatakot na karanasan nung minsang dumaan kami sa Ligaya Drive o mas kilala sa tawag na Bituka ng Manok. Birthday noon ng nobyo kong si Errol at gusto ko siyang sorpresahin sa mahalagang araw niya. He lived somewhere in Tagaytay. Hindi ko nasasabihin kung saan banda. Kasama ko pa ang best friend ni Errol na si Matthew para sa isang sorpresa na gagawin namin sa kanya. May dala pa nga kaming cake at mga balloons at syempre hindi mawawala ang regalo ko sa kanya na mamahaling relo. Hilig kasi niya ang pangongolekta ng relo at hindi niya alam na binili ko ang gustong gusto niya na nakita namin sa mall noong nakaraan. Kunwari pa ay hindi namin alam na birthday niya dahil sinabi namin kanina na nagpapasama lang si Matthew sa akin sa kanilang bahay dahil magpapatulong ito na gumawa ng plano ng bahay na ipapatayo ni Matthew. Dahil architect si Errol. Sinabi niya sa akin na siya na raw ang gagawa ng plano sa bahay na ipapatayo namin at sisimulan na namin yon next year. Pagkatapos nun ay kasal naman ang isusunod. Dagdag ko lang po na last month kasi ay nagpropose siya sa akin. Back to the story. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay nila ay naipit kami sa traffic. Mabuti na lang talaga at may sasakyan si Matthew. Dahil kung wala, ay mapipilitan siguro ako na mag-commute na lang at naging dagdag problema pa yon. Mag-aalas 6 na kasi at mamaya lang ay gabi na. Medyo malayo pa naman kasi ang mismong bahay nila. Nagtanong ako kay Matthew kung meron ba siyang alam na shortcut para mabilis kaming maarating kina Errol. Sinabi niya na doon na lamang kami dumaan sa Bituka ng Manok dahil may shortcut daw doon. Yun nga lang, hindi maganda ang daan dahil parang literal talaga na bituka ng manok. Pamilyar sa akin ang daan na yon pero never pa akong nakadaan doon. No choice at doon na nga kami dumaan. Nakakahilo yon dahil sa walang katapusang liko. Medyo mabangin din ang daan kaya mas doble ingat sa pagmamaneho si Matthew. Idagdag mo pa ang panakanakang pag-ulan na naging dahilan para mas dumulas ang daan. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada,
ay hindi maiwasan na pagkwentuhan namin yon. May naririnig na akong mga kwento sa daan na yon pero hindi naman talaga ako naniniwala. Wala naman talagang batayan na may nagpapakita raw na white lady sa kahabaan nun. Sabi pa nga ng iba, yun daw ang dahilan ng mga aksidente. Sa palagay ko kasi risky lang talaga ang daan kaya marami ang nadidisgrasya. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag para i-text sana si Errol na papunta na kami sa bahay nila. Pero walang signal. Wala nga talagang signal sa lugar na yon. Hinayaan ko na lang. Hinintay ko na lang na magkaroon ng signal para makontak ko si Errol. Habang patuloy naming binabaybay ang Ligaya Drive, ay napansin ko na panay tingin ni Matthew sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Parang may tinitingnan siya sa backseat. Na-curious ako kaya tinanong ko siya kung ano pa ba ang nakita niya. Mabilis naman niya akong sinagot na may babae raw sa backseat. Hindi ko alam kung tinatakot lang ba niya ako, pero nakita ko sa mukha niya na seryoso siya. Medyo nakaramdam ako ng hilakbot sa sinabi niya at mabilis ko yung nilingon. Wala naman akong nakita na kahit sino o ano. Sinabi sa akin ni Matthew na wag daw akong matakot dahil normal daw ang ganun sa daan na tinatahak namin. Ipagsawalang bahala ko na lamang daw yon. Kahit na medyo nanginginig na nga ako, nakahinga lang ako ng maluwag nang makita kong malapit na kami sa bahay ni na Errol. At ayun nga po, nasurpresa siya sa ginawa namin ni Matthew. Sa kalagitnaan na pagsa-celebrate namin, ay napansin ko na naiwan ko pala ang charger sa sasakyan niya. Kailangan ko na kasing i-charge yung phone ko dahil malulubat na, kaya pumunta ako na sasakyan. Habang inaabot ko ang charger, ay hindi inaasahan na makakita ako doon sa may binababaan ng sumasakay sa backseat ng kotse. May marka doon ng putik na para bang may bumaba mula sa backseat. Wala yun kanina nung sumilip ako. Nanindig ang balahibo ko nang maisip ko na baka sumama sa amin yung babaeng nakaputi na nakita raw ni Matthew sa backseat ng kotse niya. Yung babaeng nagmula pa sa Ligaya Drive. Ito po ang kwento ko, sir. Mag-iingat na lang po sa lahat ng mga dadaan ng Ligaya Drive sa Tagaytay.